Universidad ng Pilipinas. Huwag ka na kumasa, ulol. Richie Rivero, thank you! So, hindi pwedeng saka hindi pwedeng dalawang Philip Manala. Minsan talaga may bias ako sa mga foreign athlete. Parang ayaw ko ibigay sa kanila yung finals MVP or any award. I mean, I'm not racist, pero minsan talaga gusto mo talaga pure-blooded Filipino yung Boss Orin, the dog, katakutan. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Sino yan? Sino yan? Yo, what up mga brad? Welcome back sa isa na namang episode ng The Dog Show! Yo! Okay naman, eleksyon. Bumoto ka ba? Bumoto ka? Ha? Bumoto ka ba? Oo, mamaya papakita ko sa'yo sino boboto ko maya. Okay, ba't ang tagal mong wala, Boss Bright? Tagal natin di nag-record Sa isang linggong nawala, nawalan tayo ng subscription Kaya okay na ako. Anong subscription yan? Viva Max ka na naman, no? May bago ba si AJ Rabal? Hindi ko nga alam kung ikaw ba? Ha? Meron ka pa? Tapos ikaw ba? Meron ka pa? Ha? Meron ka pa? Meron ako, pero di ako nagbabayad. Updated ako sa Viva Max, pero libre lang. Alam mo naman tayo, UAP nga, di ako nagbabayad. Torrent na lang. Yan. Anyway. Ilang weeks ang nagdaan? 2 weeks yata. 2 weeks ba tayo? 2 weeks tayo hindi pasensya na para sa next episode pala, bago tayo mag-start, comment lang kayo sa comment section dito sa YouTube natin kung anong gusto nyong topic natin na i-discuss next episode, no? Yeah. Yes. So, anong gusto natin? Meron kasi nagtatanong sa akin. I-discuss, 'di ba? Saka may nagsabi rin sa akin, Boss Brian, kasi nag-shoutout ako nung last episode May mga gusto magpa-shoutout pala, nagtampo. Sabi ko, i-comment nyo lang sa mga videos namin yung mga pangalan nyo or sino ipapa-shoutout nyo. I-shoutout natin yan, di ba? Gusto mo ba i-shoutout yung mga nakita mo kahapon sa game? Hindi ka naman nila kilala shoutout ko pala yung mga nakita ko kahapon. Boss Axel Inigo ng FEU Tamaraos. Champion yan, di ba? Tapos, nandun ako sa likod nila Coach Nash. Sa buong Adamson, congratulations sa panalo nyo. Si Jerome. Boss Jerome. Yung Starbucks mo, tagal mong inubos. Talaga sulit. Boss Jerome, tawag dito. Pagaling ka, kung ano man, get well soon. Yung tuhod mo, huwag ka masyadong luluhod. Inas ko siya, Boss Brian, kung gusto niya mag-live sa page natin after ng game. Yung mag-guest? Oo, sabi niya, wag na, Lods, masyado akong pogi. Joke lang. Totoo naman Kaya masyado akong pogi ang Boss Jerome natin. Kaya binabati ko lang din si Zai, yung ating source ng ating pa-patron tickets. And also sa mga sponsors ng ating paraffle na guess the player. Salamat sa mga tickets nyo dyan, mapa-lower box, mapa-patron, basta libre, tatanggapin natin yan. At ipapa-promo, Boss Bri. Hindi ako gumagamit ng mga libreng ticket, hindi tayo buraot gaya ng... Introduce ko na ba, Boss Bri? Sino iboboto ko? Sino? Kasi usapang buraot na transition na ba tayo sa gano'n? Yan na, nakikita ko na mga boboto ko, si Sarah G. Si King of the Snork. Favorite mo atang t-shirt yan lagi mo sinusuot isasot ko dapat to kahapon sa game. Isasot ko dapat to.
Alam ba di ko sinuot? Oo. Anong nangyari? Medyo mahal ko pa yung buhay ko. Manonood pa ako na susunod na Star Wars. Isuot mo yan next weekend. Di ba FEU UE? Yeah, at least may rason ka. Ba't naka-red at saka green, di ba? O kaya pag pag UE Lasal. UE Lasal, no? Pero balita ako, magkalaban na rin to itong nasa t-shirt ko Medyo may friction na daw sa sa taas binabati ko rin pala, Boss Bright. Teka lang may announcement ako. Yung mga magnanakaw ng content sa social media, alam nyo, hindi parehas ang paggamit ng picture sa paggamit ng entire content. Okay? May tinatawag tayong fair use. Pwede niyong gamitin creatively ang content ng iba basta baguhin niyo yung thought at yung meaning ng art. Okay? Hindi ko sinasabi perfect ako Minsan nag-grab ako ng picture, hindi ko alam saan ko nakuha, kaya wala kayo nakikita ng photo credit. Pero honest mistake yun. Kumbaga sa batas, that's negligence. Pero ang pinagkaiba ng negligence sa pagnanakaw at malpractice is sadyahan yung isa. Nakukunin nyo lang yung content ng kabuuan na yun, tapos i-portray nyo na parang kayo may gawa. Di ba, Boss Bry? Yeah, yung iba nga hindi na ini-edit, tinatanggal na lang yung yung mga links natin yung 1xbet, yung mga ED natin. At least nagbura na yung iba Isa na lang ang nakikita ko na hindi pa nagbubura. Si Tapiro. Tibay ng mukha Tapos yung yung creative ka pa, hayop ka. Napaka-creative mong kumuha ng content na may content. Tapos Boss Bray, mukhang nagkain. Si Basket. Nagre-reply pa Pinopulse equivalence pa yung modus operandi niya sa ginagawa kong meme And hi sa inyo matuto na kayo kasi madodong show lang kayo. Gagawan ko lang kayo ng contents. Saka okay din yan. At least Boss Bray, pag nagnakaw sila, isusumbong naman yan ng mga hi pala sa follower ng UAAP Basketball 24/7. Yeah. Mas dumadami na tayo. Diba, Boss Bray? Kung hindi sa kanila, hindi natin malalaman na kinukuha na pala yung mga content mo, no? Yeah, thank you. Yan. Pag may nakita kayo, i-mass report lang natin. Hindi na. Huwag na i-mass report. Gawa na lang ng meme yan. Hiyain na lang yan sa social media. Mga walang iya kasi. Yan na lang Kaya yun, matuto na kayo. Kung hindi kayo natuto, so tintayin nyo na lang yung meme na about sa inyo. Saka sa mga mga walang isip sa comment section, minsan, wag nyong itatapat na medyo talunan ako sa ML. O kaya tinatamad ako mag-ML kasi makakatikin kayo sa comment section. Yun lang. Kasi Boss Bray, minsan naglalaro ako ML, puro talo. Yeah nga bad trip ka pa naman pag ganun. Ganadong-ganado ka mag-reply sa comment section. Kaya sabi ko, ito mga to, itatapat pa tala. Puro, pabuhat ka kampi ko. Tapos bigla magko-comment, kabubuhan. So, alam mo na ang purpose talaga natin dyan, Boss Bray, hindi lang para man-trip or man-trash talk na empty trash talk lang. Ang gusto lang natin ipalabas dyan pag nagre-reply tayo sa comment section, which is tayo, hindi ako pala ako. Medyo tahimik ka dyan Kaya gusto ko lang hindi maulit kung meron mang i-reply or may mga comments sa comment section na hindi kaiga-igaya logically or talagang stupid. Kasi it's a UAAP page. Boss Bray, karamihan sa ating mga follower, mga nakapag-aral, nakapagtapos, abogado, doktor, may politiko pa dyan for sure. So ayaw natin na madungisan ng comment section ng mga low IQ na mga nilalang. Di ba, Boss Bray? Yun lang. Hindi ko sinasabing high IQ ako, higher IQ ako sa mga bobo doon. Pero, magkaiba yung high IQ sa higher lang. Di ba? Ganun na. Ano pag-uusapan natin?
Okay, pag-usapan natin muna, Boss Bray, yung quick recap of first round ng elimination ng UAAP. Ano yung na-figure out natin each team? So nga pala, hindi pa tayo nakapag-recap doon last week. Naka 2 games na tayo, no? Pa yan. Oo, kaka-Viva Max po kasi yan. Recap, Boss Bray. Ano na-figure out natin? From top to bottom na lang. Ano na-figure out natin sa UP Red Wires? UP Fighting Maroons. Isa-summarize ko na lang para mabilis. Sige. Tatlo lang ang sigurado ako. Ngayon, isama na natin yung first round tsaka tong first second first round. 2 games tsaka first 2 games sa second round. Na second round. Number 1, UST. Huli na talaga kayo. Okay? So, wala na talagang pag-asa. Yun lang ang tingin ko dyan sa UST. And then, UP and LaSalle will make it to the Final Four. The rest, come and go. Bahala na. Kasi, NU had a good first round. Pero ngayon, they lost Enriquez. I think he's gonna get a surgery, no? Or ewan ko, baka na-surgery na to si Enriquez. Joe, ata to dun sa UE game, tama ba? Dislocated Joe. Yeah. Oo, nadali. Nadali, dislocated Joe. So, natalo sila last game against LaSalle. So, kung contender na naman ang kakalabanin nila next game, then I'm not sure if they can still make it to the Final Four. Kasi nandyan pa yung Adamson. Even though Jerome is not there, Adamson can maybe still go into the Final Four, and Ateneo is there as well, kahit natalo sila kahapon. And then meron pang dalawa UE tsaka FEU vying for that last spot din. So magkakalapit lang kasi. So yun lang ang sure ko dyan. How about you? Okay. Pahapyaw na lang each team. Anong tingin ko dyan? Okay? UP, automatic Final Four. Automatic number 1. Yeah. Automatic yan. Okay? Mas automatic pa yan dito sa dalawang to. Okay? Automatic yan. And then I think, because of their coaching and because Humamoy would have a better playing time this second round because of the absence of Steve Nash Enriquez. And as well as Manonso and Figueroa who take up the slack. I think mariretain ng NU yung second place. Over yun LaSalle? Yung aking opinion. Over LaSalle. LaSalle naman, I think they will contend with NU for that second spot, for the twice to beat. Opinion ko lang naman na NU because of the coaching and because of the familiarity of the players. Pero hindi ako magtataka kung maagaw ng LaSalle yung second spot. Tingin ko nga ang hirap talunin ng LaSalle ngayon second round. Why? KQ is now an MVP candidate and his game has no spots. Spotless ang laro ni KQ, Boss Bray. Shooting, passing, defending. Yeah. Saan ka pa? Tapos nakapag-triple-double di ba? Yeah, first triple-double in a few years, no? Yeah. The last probably time was... since our page got funded. the last time was Cancino, 2018. Si CJ nakapag-triple-double? Yeah, per Pong. Oh, okay. Yeah. At least matagal-tagal na rin yun. Mantika pa siya noon. Yeah. Kumbaga, pa yun? Yung mga time na mahilig siya sa sarsa ng adobong mantika, no? Yeah. Speaking of CJ, happy birthday. Belated happy birthday, boy. Ano mo yan, di ka nakapaglaro tuloy, Brad. Nagkikwento lang mabilis na nakakatawa. Kasi alam mo naman, Boss Bray, na di ba, fan ng page natin yung most of his family ni Boy Mantika, di ba? Yeah. Lalo na yung mommy niya na medyo wala na ngayon. For siya, birthday ni CJ, 3 days ago? Tapos, ni-share ng tatay niya yung Boy Mantika happy birthday meme. Kahapon lang. Kahapon lang. Galing.
tatay mo, CJ, belated daw, sabi ng tatay mo. at least shinare niya, no? Oo, at least shinare. Kung kakandidato ka man or kumandidato ka ngayong election, sana manalo kayo, sir. Tayo, kansino hanggang sa huli. You know? Yun, tapos, UP, and then NU and DLSU will buy for that last twice to beat spot. And then, syempre, kung dalawa yung nagbabay ng twice to beat, yung isa doon, third place. So, fourth place na lang ang question mark, Boss Bri. Yeah. Sabi ko nga, it's gonna be a team that starts with letter A. Diba? At yung team na yon malamang kulay blue. And also, may ibon. May ibon yun. Oo. Yeah. At also, may mga pogi. Okay. Magkakatalo na lang siguro kung saan maraming pogi. Diba? Yung coach ba may buhok o wala? Saan ba banda yan? Depende kung saan banda yan, diba? Teka lang, meron pala ako siya shoutout for, speaking of pogi, wala. Ito yung gusto kong i-shoutout eh. Kamukha ko to eh. Ayan pogi Hindi ba yan? Singuyin. Oo, diba? Yan nga pala eh. May paraphernalia dito si yung kabit niya eh, si Swashbuckler. May mga paraphernalia dito. Binabati ko nga pala si Dinat Hanaping Nguyen. Yes. Congratulations sa panalo nyo. At hindi ka masyadong inupo. Very good. Medyo favorite ka pala. Ayun, kumbaga magkakatalo na lang dyan, Adamson and Ateneo sa fourth spot. As for me, ang lamang ng Ateneo dyan, sobrang lalim nila kung mag-gel sila eh. Yes. Diba? Yes. Sa guards spot, meron silang Ketebis, Espinosa, Brown. Yeah. Sino pa yung isa? Garcia ba yun? Natatawa lang ako tuwing nakakalimutan mo eh. Ano pangalan lang? Garcia? Gomez. At least letter G rin sinabi ko. Ikaw naman. And also, Obasa is probably second to Malik Diop in terms of consistency. Na before, akala ko si Momoy. Di ba kahapon, pinupost niya si Diop ng di ba? Yeah. Straight up. Lupit niya. Lupit ni Obasa. He's not on that ballpark with Kwame, but he's on his own with regards to consistency. Diba? He's not on a level of Momoy in terms of peak talent, but he's more consistent than Momoy and more stable import or FSA. So, kung Adamson, Ateneo, kung pupusta ako ng pera, it will be Ateneo in the Final Four. So, the both Conyo team will reach the Final Four, which is Ateneo Lasal, together with SM Advantage NU, and ever so powerful since 2018 na UP Fighting Maroons. So yun ang Final Four. Tapos FEU and UE will vie for that 5 and 6. Diba? Yun lang yung tingin ko dyan. FEU, UE, 6 and 7 pala. Kasi number 5 yung yung malalaglag doon sa dalawang ibon eh. Yeah. Adamson number 5. or Ateneo for you, right? Oo. Yeah. So, tapos alam na natin ang nasa number 8. Napaka-depressing, Boss Brian. Kasi syempre magkakapit ba kayo, di ba? UE, FEU, UST. Imagine mo, wala man doon ang malakas this season, no? Talagang medyo may pandemic sila doon. Kaya nga. Hindi pa natin alam, yun nga, kung alis ba si sabi ni Navs, pangalan nito sa UST. Sinik. Sinik. Di ba? May offers sa overseas. Ako sa kanya, umalis na siya. Yeah. Pala, another, binabati ko pala si TJ. Customer yan, Ipaline Boba.
Mayroon siyang tanong sa akin ano tingin ko daw sa FEU. Bakit daw tinatrash talk ko sila? Ang problema ko sa FEU, Boss Fry, LJ would be a pro or would lead the Tamaraws at the end of the season. This is his last season, right? Yes, it is. Tapos, sino matitira? Sa core nila, it would be Patrick Sleet. Of course, yeah, he's probably a B minus or a B plus talent. And Joric ba yun? Bautista? Yeah, the Spitfire shooter. Yeah, Spitfire shooter, ISO guy, slasher. Tapos wala na. They don't have any player na magko-qualify as a core of a contending team. Torres is out already? Ako nga pala, si Cyrus. Okay, sorry. I forgot Cyrus Torres. But, yeah, Cyrus Torres is there. But, Juniboy. Juniboy? Ewan ko, dapat lumipat na si Juniboy. Mag-G-League na siya. Ewan ko, Juniboy, kung nakikinig ka, ayusin mo buhay mo, di ako bilis sa laro mo. Nandiyan. Yeah. Yun nga. Baga, wala silang core eh. Unlike Lasal, let's say, Nonoy, Nelly, graduating, di ba? Pero nandiyan pa rin yung mga Phillips, nandiyan pa rin yung tawag dito, KQ will still be there. Policarpio is young, lanky, and very much talented. Yung mga FEU, pagka wala na si LJ, ano kayo next year? Galawang UST? Ano mo yun? That's my problem with them. Tapos i-retain pa nila si Fatih no? Di pa ako nagsisimula kay Fatih na parang ngayon lang nag-basketball. It's just sad na they're the Lakers of the UAAP, FEU. Yeah. Yeah. You know, like probably Lakers, Celtics. Pag sinabi mo Lakers, Celtics, NBA. Pag sinabi mo kagaya nun sa UAAP, FEU yun. Yeah. They have history. They have championship recently, relatively speaking. Mm-hmm. FEU just won one championship this last decade when Coach Nash coached their team in 2015, defeating UST. So, hindi ako satisfied sa program nila kung anong goal nila the next 5 years or 3 years man lang. Unlike UE nga UE, they have the Dumont brothers. They have Remogan. Diba? Yeah. And Momoe. Yeah. One and done ba si Momoe? Hindi. I think he has 2 or 3 years in Momoe. See? Yung mga player na yun na binanggit ko, even Lingo. Those players are core players of a contending team. Kung gusto mo mag-champion, kasama yung mga yun sa plano mo. But FEU, they have 2 or 3 players that could be part of a contending teams, not even like key players of a contending team. So, in terms of the next 3 years, ang pinakamataas na ceiling, UE. And then probably I would put UST because nakagarahe ngayon si Paranada at si Portsky. Yep. True. And, so nasagot mo yung tanong ni TJ sa'yo. Yeah, sabi ko, basura FEU mo. Yan lang. Kasi pan na pan yan LJ Gonzalez. Yeah, kami din, pan na pan yan. Yung ginawa niya sa Ateneo, di ba? Ikaw ba naman? Naiyak, Boss Drag. Isang, game winner. One hand. Parang Luka Doncic. Oo. Floater from the long distance. Yeah. Yun nga pala. Tawag dito. Yun. So, that's the summary of the recap ng first round plus pahapyaw kung anong tingin natin mangyayari sa second round, Boss Bright. Yes. May ma-i-add ka ba doon sa recap natin na tingin mong kapakita-kinabang naman sa mga UAAP fans sa patingin mo? Wala naman. So update lang sa injuries, no. So hopefully yun kasi na-expect natin sila Lasal will be at the Final Four, but Phillips is injured, I think.
Tapos itong si UE is vying for a 4th spot or like final 4 spot. Pero wala na si what's his name? Si Afro Boy, si Cornrow. Si yun. Yeah. Tapos si Fikes na. Paano ba si Fikes? Pinulikat lang? Yeah. I'm not sure yung kay Fikes, pero sure ako doon kay Looney. Ilam nila. Si Looney. Wala na siya this season. Yeah. Pa-surgery na sa stitch. Naunahan pa akong bumalik. And yan, si Enriquez. Well, kung ganyan lang din naman, I think it's gonna be a runaway for either UP or second best will be Lasal, I think. Yeah. Yun lang. Yeah. Very mathematic deep ang yan, UST. Ano na? Very deep ang UP. Grabe. The talents. Yeah. Kaya nga sa amin nagtanong nga sa akin or naisip ko lang ba or basta anong ba sa malakas? UP nung nag-champion sila noong 2021 ba yun? Basta last year, before last year, diba nag-champion sila? Dalawa yata yung season last year, diba? Season 84, nag-champion sila. Season 84. Ano mas malakas? Season 84 UP or yung UP ngayon? Para sa akin yung UP ngayon. Yes, para sa akin. Yeah. Kasi mature na si Alarcon, tapos yung Pelicilda, yung Kagulangan, tapos Raylan Torres, tapos CJ Cancino, tapos bumalik pa si Portea. Ang lupit ng guard lineup nila. Yung limang yun or apat na yun, pwede mag-start sa lahat ng UAAP team. Yeah. I agree. Imagine mo. I agree. Diba? Sa guard lineup. Plus, Diouf is a more efficient and a more stable presence sa loob. Tapos si Lopez, nakakala natin magiging parang the bro or the pro na paras. Mukhang nakaka-form na ng basketball IQ na matino. Alam niya kung kailan siya sasaksak. Alam niya kung kailan siya titira. At may mga defensive plays din siyang ginagawa. Yeah, ganda ng laro niya kahapon eh. Ganda ng mga drives niya and then ng mga assist niya. Kick out passes. Yeah. Lopez. I'm not even mentioning Torculas and Alter. Plus yung mga bagets nila si Gagate, Belmonte, and Pablo. Yeah. Uhugot ko lang doon eh. Mga blue chip talaga eh. Lahat ng nasa UP. Yeah. Kaya nga pala doon sa sa totoong coach nila si Boy Kimpi. Sino? siya talaga nakikita kong doon nagsisisigaw ng play doon saka nagsasign language sa bench eh. Si Boss Goldwyn talagang chill lang. Diba? Mas pagod si Boy Kimpi kaya kino-comment natin si Boy Kimpi. Galingan mo pa sa kakasigaw dyan, sa ganon. Nanalo eh. Diba? Yeah. Puno ba kahapon? Yeah, puno. Pati sa Gen Ad ako, diba, Boss Bry? Nung second game. Puno. Kahit sa yung nandun na yung mga signboard ng Pizza Hut, mga nakatayo doon. Kamusta first game? First game? Siguro 10% lang yung person. Walang nanonood. Kumbaga, siguro 10% lang. Pwede kang pwede kang magsasayaw dun eh. Yeah. Gulat din ako sa presence ng Adamson sa FAU. Sabi ko, hindi na nila pinansin. Ako second game lang din papanoorin itong mga to. Yeah. Pero either games, enjoyable naman. Ganda naman. Saka, UAAP. Dalhin nyo lagi sa Araneta yung game nyo. Mas magandang manood doon. Eta. Layo-layo na mawari na sa akin. Dahil lang doon eh, no? Sa layo. Anyway, nakita ko nga rin parang mas prefer nila yung Araneta. Kasi sobrang daming tao ata sa BOA. Daming kalaban. Tama ba? Kasi mall, tapos SMX, may simbahan pa doon.
Diba? Yeah, parking pa lang, ano na. Ang hirap na. Dami yung kalaban. Yeah. Sa parking. At least yung at least madaling iangkas ang Araneta, saka maraming maraming pwedeng route na daanan, di ba? Pero syempre, kung taga Cavite ka, taga Batangas ka, and whatnot, mas may prefer mo yung MOA. Pero kung taga Cavite kayo, dyan na lang kayo. Kayo magulo. Alright. Naputol tayo. Oo nga, siraan ko na tong PLDT. Pa-fluctuate yung signal, nagbabayad ako, ayusin niya, MVP. Kaya naman minamahal sa Ateneo eh. Hindi nyo inaayos yung PLDT. Kala ko hindi ka na naman nakabayad eh. Bayad ako, Gcash agad yan, Matic. Wala pa kang bill, alam ko na eh. Bayad na eh. Pag-usapan natin yung games nung weekend. Oo, Sabado, Linggo, may mga naglaban. Yeah. First game natin, UE versus UST. And then Lasal, tapos NU on Saturday. So UE versus UST, first game yon, 86-73. Oh, 86-73. Yeah, in favor of UE. So usual na naman to for UST. Nick Cabanyero is the highest scorer. Pero merong surprise doon, si Mix Pangilian with 20 points. And then sa kabila, that was Precious Mawaway, and then si Sawat, and then of course si Remogat. Have you watched the game nung Saturday, Chef? Or no? Yeah, yung game na yun, very predictable Very predictable yung game na yun. As usual no? As usual. Oo. Hindi ko alam kung ba't pa natin pinag-uusapan yung ganitong game Oo. Pangatilo na lang. Huwag na natin masyadong mag-aksaya ng oras dyan. UE, UST, yung dalawang team na yan, kahit papano, much better yan sa FPU, gaya nga na sinabi ko kanina. They have a very interesting sets of players na pwede pa maglaro next year. Even though Nick would be out, nandyan si Pangilinan, nandyan si Manaytay, and also their reinforcement, nadating na si Fortsky and also Paranada para magman sa point guard position. Hindi natin binabastos yung corner nilang point guard, pero alam naman natin yung kapasidad ng pangaparating. Diba? Yeah. Which is like times 10 na siya. Ayo. Lola mo. Tapos ba yung asar siya, no? Wala naman tayo binagin. Di na kanila alam kung sino point guard tutukoy ko eh. Mali mo si Calum yung sinasabi mo, di ba? Tsaka minsan nagpo-point guard si Cabanyero. Huwag kayong dyan. Lodi ko yan. Si Remogat pala, he was flirting sa hindi flirting na flirting with triple-double Even yung previous game nila against NU, parang muntik na siyang mag-quadruple-double doon. Yun ata yung tina-target nila. Steals? Yeah, naka-8 steals siya nun before the UST game yung NU. 8 steals. Tapos yung... Tapos may... Yeah. Ano yun? Yeah. Titake ko lang tong opportunity na to kasi diba 2 weeks tayo hindi nag-record? Ano yan? Titake ko lang tong opportunity na to para batiin ng UST. Naputol yung nila, losing streak from last year. Pinutol. Nanalo sila, diba? Yeah. Diba? Yeah. Against the FEU Tamaraws. Yeah. Tamaraws kayo, hayop. Pero congrats sa UST na nanalo na sa wakas ng isang laro. Yeah, goal nila yun. So, diba? Imagine mo, first round pa lang, nakawala yung goal. Tanga pa. Yeah, let's give them credit kahit na yung FEU is one of the bottom teams. A win is a win. Yeah. One win. Yan yung sinasabi ni Coach Fido di ba? Makaisa lang. Okay na. Makadalawa. Masaya na yun. Diba? Congrats pa rin sa UST.
You know, at least kahit pa paano, mas matino yung hinaharap nyo kaysa sa FEU. Matuwa na kayo. Diba? Ngayon lang kayo iiyak, pero baka next year, tumatawa naman kayo. So, we'll see. And then, UE, Boss Bry, And then, UE, Boss Bry, bright future. Lingo is one of the deadliest shooter in the league. Yeah. And also, like, probably the past 3 years or 4 years, even before the pandemic, probably is one of the best shooter kung magrarangka ako ng top 5. And Remogat as well, probably one of the best playmaker, like Kyrie Irving player the past 5 years. Yung mga tipong tawag dito, sino nga yun? RR Garcia level, Terence Romeo level kind of player. Na once in a blue moon, tapos recto pa napadpad. Yung dalawang team na yan, they might not win the championship the next 2 years, but at least the next 2 years is bright. Baga, may magandang foundation at least. Nasa kanila na lang kung ano. You were talking about RR and sino nga pa yung isa sinabi mo? Terence. Hindi ba, you knew na si Remogat was a Tamaraw before he went to UE, right? I heard. Yeah. Pero hindi ko yan alam recently. Tama raw pala yun, ha? Yeah. Yun yung... Galing. Yeah. Alright, hello. Ang problema lang dyan, Boss Pai, isa lang problema dyan. Ano? Ng UAUSD. Ano yung problem yan? Ang problema lang nila dyan, paano kung ganyan nga kalalakas yung mga may iwang players sa inyo at mag-take over sa mga following seasons? Paano sila mag-stay? Baka naman lilipat din yan. Yan yung dalawang teams na madalas maiwan di ba? Yeah. Oo nga, no? So, ingat-ingat lang din kayo sa mga dyan. Mamimirata dyan. Mamaya sa G-League pa mapunta yung mga players, no? Kasi final goal nila na, Boss Bry, kung hindi rin naman championship team yung sasalihan kong school, doon na ako sa school na kikinang ako or magti-champion ako. No, 'di ba? Kaya lang naman nagtitiis sa point guard spot ng UP yung karamihan na 'yun. Dahil sino ba ayaw manalo? Sino ba ayaw mag-champion? 'Di ba? Pero ang question diyan, kung ang lakas-lakas mo, tapos alam mo ang pick lang ng team nyo borderline Final Four. 'Di ba? Unless siguro merong confidential fund kang matatanggap, nilipat ka sa much better team or better opportunity either sa mga ibang school sa UAAP or sa G-League. So, UE, UST, alagaan nyo yung mga core players nyo, meaning Pangilinan, Manaytay, Remogat, Lingo-Lingo, yung mga yan. Baka makuha lang sa inyo. So, next game, Boss Bry. Ito, next game, no? KQ's game. LaSalle versus NU. The triple-double. Okay. 88-78, 10 points. Alam nyo na nangyari dito. So, KQ, triple-double. First ever LaSalle who scored triple-double since, ano ba to? Yung 2003 na nagkaroon na ng electronic stats. Yeah. So, 17 points, 11 rebounds, and 14 assists for KQ. Sunod si Polly, 15 points, and then si Nelly, 14 points. Kabila, Omar Jan and Baclan, and then Malonzo. So, NU missed the services of dalawang point guard nila, which is Humamoy and Enriquez. Enriquez will be gone for about a month, I think, dahil doon sa surgery niya. And I'm not sure when Humamoy. I'm not sure when Humamoy is gonna return. Tapos meron pa sila yung previous nilang injury pero wag na natin pag-usapan yung tagal na yung nangyari kay Diouf tsaka kay Padrones. Yun wala rin. So parang injury team tong NU ngayon at the moment. Yeah. What do you think of para sa akin dyan, Boss Bry? What I think of that game? Yan yung breakout game ni Policarpio. Yeah, nabigyan so siya. That's the most important thing that happened in that game. If LaSalle
has any dream of capturing a championship this season and next season, they need to have Policarpio as one of their top scorers and top defenders. Because in terms of pure skill, pure talent, and pure ability and physicality, Policarpio is one of our best in terms of young players. Diba? Yeah, so crucial yung larong yan. It's like Amos breaking out during the first round encounter of Ateneo Lasal. Because of that game, hanggang ngayon, nakikita natin yung confidence ni Amos na, di ba? Like, yun yung, yun yung parang introduction niya into like the spotlight eh. So, if Amos had that game, Policarpio had that game. So, nakakatakot talaga ang Lasal if Policarpio starts to fire out this season because of that NU game. Imagine Michael Phillips back and then KQ being a monster he is plus Policarpio. Yeah. Diba? Paano pa kayo nun? Hindi ko pa binabanggit yung utol ni Phillips and si Nwangpo. Tapos yung hindi mo pa binabanggit sino nga? Si Cortez. Raven Cortez. And I think Raven Cortez has one of the highest ceiling in terms of young centers in the league. Soft touch, good height. Yeah, like tawag dito, kaya niyang tumira perimeter, tapos maganda rin footwork. Maganda rin ang nose sa rebound. So watch out for Raven Cortez also. So Raven Cortez, Policarpio, I mean championship level players yan. Nabilib nga ako dun kay Raven Cortez last season eh. Doon ako napabilib ni Raven. Sabi ko, ayos to. Siguro kung nasa ibang team lang to, sabihin natin sa FEU to, gamit na gamit tong batang to, si Raven. Yeah. Ganda ng laruan yun eh. Anyway, I enjoyed that game as well, as much as KQ enjoyed playing that game. Grabe, sobrang galing ni KQ doon. Masayang-masa siya tuwing tuwing nakaka-assist ng nakaka-dime eh. Ulit eh. And sana si Policarpio magkaroon pa ng more playing time. Hopefully, this is not the reason kung bakit siya binigyan ng playing time dahil wala si Mike. No. Sana tingin mo dapat ba bawasan din yung time nila Austria or nila for him, for Poli or Policarpio? Yeah, especially I think so. In terms of kunyari kalaban nila FEU, UST, UE. Those games dapat ibabad nila yung feeling nilang rookie or sophomore na magiging extra useful pagdating ng Final Four and Finals. Para mag-gain ng confidence eh. I mean, pagka kunyari, Lasal Ateneo, Lasal UP, okay na. I mean, 8-man rotation, 9-man rotation, pwede na yun. Kahit iupo nyo na yung mga promising. Pero marami namang games sila na di ba? Yung mga teams na, alam mo na, mga UST level. Yeah. Ilaro na nila si Policarpio doon, tapos ibabad nila si Cortez. Tapos that's the time that KQ and Michael Phillips could, catch a breather. Kaya lang, diba? That will hurt KQ for his MVP stats din. Kung sakali, no? Yeah, especially the way the youth is dominating. Yeah. Ako, bias ako I want KQ to win the MVP. Because the past several years is always an FSA. Sa intro pa lang nga natin di ba? Nandun yung sinasabi mo. You're not a kung alam mo yung intro natin. Tuwing sa Hindi ako sa pagiging racist or bias and whatnot. Wala pa kasi Pilipinong MVP since Mbala era eh. Diba? Yes. Lagi na lang FSA yung MVP. Cabello, Acueti, Kwame, tapos ngayon si Deo. Yeah.
Alam mo yun, Embala era pa, FSA na. Malay mo ngayon, KQ. And we're giving the MVP not because of any bias, but because KQ is the best player in the league. Diba? Pwede kasi, statistical points yan eh. Walang ano dyan, walang opinion dyan, walang bias dyan. Numero yan. So, it's a more deserved, tawag dito, accolade for a Filipino being of FSA. Who's the last one? Was it, Ray Parks? Probably Kiefer. Kiefer? If I'm not mistaken. Kiefer pa yan. Ganun nakatagal. Kasi mga naalala ko lang Ray Parks, Kiefer, Terrence, and RR. Yeah. No. Tagal na. Kaya saka usually mga MVP natin noon, mga gwardiya. Ngayon, ang mag-MVP kung makuha ni KQ. Imagine mo, big man na failing gwardiya, na may skill set ng gwardiya. Yes. Na all around. Na parang bumabaril at nagbabantay na parang gwardiya. Di ba? All around. Mag-security guard ka nga, KQ. Kailangan namin sa Epalit Bob. Bubugi kayo. Oo, magaling. Oo. Magaling KQ. Yeah. So, yung game na yan, Boss Bray, De La Salle NU, ano yan, tawag dito, parang preview yan ng hinaharap ng NU kung puro injury pa rin sila at preview ng hinaharap ng La Salle ngayong second round and, upcoming Final Four. Kaya malaking burden ng bubuhatin ni Kian kung sakali at saka ni Oman. Yeah. Saka singit ko na rin, Boss Bray, singit ko na rin. My favorite point guard the next few years would be Portsky. Kala ka. Would be Portsky and Humamoy. I think those two, sila yung may pinakamataas na ceiling sa lahat ng point guard, including Kian. Alam natin super science si Kian this season, di ba? Super science siya. Pinakitaan niya tayo ng malupit this season. Pero the way I see paano magdesisyon, gumalaw, at yung skill set ni Humamoy, and also of course, matik naman si Portsky last season. Kitang-kita naman natin kung paano siya sinabayan si point guard Jerome, di ba? Yeah, so, mythical 5 Yeah, mythical 5. Ang hope ko lang sana dahil nasa inyo si Humamoy at kasama niya si Kian. Ito pa ang controversial. Kung ako, barkada ko si Humamoy, si Reinhardt. Sasabihin ko sa kanya, Reinhardt, medyo matagal pa si Kian dyan. Magaling yan. Mukhang hindi ka magkakaroon ng maayos na roll at growth dyan. Lumipat ka na lang siguro sa FEU o kaya sa sa ibang team na magpo-flourish ka. Kaya yun lang akin pero siguro malay pa natin sa usapan nila ng LU. Kaya Boss Bray, paano ka makakaporma si Kian yung starting point guard ng LU kung ikaw si Humamoy? Kaya nga, tapos andun pa si Steve Nash. Saka yun, nagumaling din, di ba? Tatlo. Kaya saan ba? Teka lang. Meron tayong history na tatlong gwardiya na maayos ang kinalabasan. Yan ba yung Tolomeo Romeo Yeah. Tolomeo Romeo. Saka si RR. Yeah. MRT. Yeah, MRT. Malay mo. Ganon. Sana lang, that's the best case scenario if magstay si Humamoy sa NU. That's the best case. Pero kung ako lang, barkada ko yan. Oy, Humamoy, lipat ka na sa FEU. Tapos puntang Ateneo. Puntang Lasal. Puntang Ateneo, puntang Lasal. Yeah. Alright, next game. Okay, next game, Boss Bray. Next game. Adamson ba? Yeah, so kahapon doon ka lang. Nakikipagkwentuhan ka sa mga Adamson players. So Adamson won 63-54.
Joshua Yero led Adamson with 11 points. And then sa Bandal and Kalisay. And then on the other end, you know who? LJ Gonzalez. And then yung sharpshooter nila si Bautista and then Torres. So, tawag dito. Another loss for FEU and another win for Adamson means Adamson is now over Ateneo kasi tinalo nila yung Ateneo no? So he at the number 4 spot at the moment. And then FEU is now pushed back to the very end of the standings na naman ulit. Number 7 sila ngayon. Nakakalimutan mo UST. Yeah. Okay. Pagbibigyan ko sana UST Yeah. Sayang yung efforts din nila ni LJ Gonzalez. Napaka-inconsistent lang talaga ng FEU this season. Akala natin this second round mababawi nila yung mga talo nila kasi tinalo nila yung Ateneo, 'di ba? Well, mahina lang talaga siguro yung Ateneo. Pelo lang nila yung FEU. What do you think of that? Hindi, siguro tama yung nasa comment section sa isang meme natin May bumanap doon Matalo FEU daw, matalo na sa lahat, wag lang sa Ateneo. Oo. Kasi natalo na sila sa isang ibon Diba? So, na yun, wala na yung argument na to. Basta ibon, panalo, tama raw. Wala na sila. Kasi wala na sila doon diba? Iibon tinatalo nila ng first round. Tapos ngayon, talo na sa atin. That's the problem with FEU, Boss Bry. Kumbaga, kung titignan mo on paper, they're not supposed to beat Ateneo anyway. Yes. Kumbaga, head-to-head, guard lineup, LJ. Swerte na sila na si Joric Bautista is, performing well this season. Pero guards pa lang, lamang sa akin lamang Ateneo. And the inside, Obasa versus Patty. Sino ba si Patty? Diba? So, etong Adamson naman, it's so obvious that Adamson has a more well-rounded personnel compared to FEU. But the problem is, what kind of FEU would they face? Yung bang tumalo sa Ateneo na FEU o yung FEU talaga? O yung FEU na tinalo na UST, no? Exactly. Yun yung FEU talaga. Good thing, nagising ang FEU during that game, yun yung identity nila. The FEU that got beaten by freaking UST. So, ang take ko lang dyan sa game na yan, dyan bumalik ang tiwala ng mga Adamson fans kay Coach Nash. Kasi, feeling nila, binenta sila. Noong first game Hindi porket ex na coach ng FEU pinagbibigyan na. Kaya ako nagpabotohan ngayon lang, bago tayo nag-record, nagpabotohan ako coach of the season, sinama ko si Coach Nash. Sabi ko, gusto ko makita paano sila bumalik kay Coach Nash ngayon Yun so lang. far lamang si Coach Nash So far. Yeah, lang talaga si Joric ngayon, no? Parang eye-opener. Ito dati si Torres, andito si Joric ngayon. Iba na no? The best shooter of that team now, it's not Torres anymore. It's gonna be Bautista na. Sobra ring confidence niya no? Si Joric. Parang siya yung nagpapahabol din kahapon. Silang dalawa niya, no? Pero boss may hot take ako. What is it? Remove Mo Patty. Replace it with Obasa. And also remove Tempra and replace it with Balungay. Champion ng FEU. Kahit inconsistent pa si Balungay, tingin ko
Final Four or sige, championship contender. Championship contender. Yeah. Kasi the way FEU play, sobrang utilize nila yung mga guards nila eh. Basta meron lang minimum production or decent production yung mga bigs. Kunyari si Ona, si Fatty, hindi lang sila magkalat, like decent. FEU has a better chance than the other team, kahit sinong team pa yan other than UP probably, or De La Salle. Lahat nung 5 pang team sa UAAP, kaya talunin ng FEU basta decente si Fatty, saka si Ona, saka probably another one. Ito, si Tempra. Yeah. Tempra, ano ba height nun? Parang hindi nga siya, big man ba yun? I don't know, parang siya, parang trash yun eh. Trash dos na dahil wala lang silang bigs na pupunta sa 4. Pupunta siya sa... Diba? Yeah. So the problem of FEU are their bigs. If they have decent bigs, what more with the contending bigs? Nasa alihan si LJ Gonzalez at Jorik Bautista, nandiyan pa si Alforque at Sleep. Anong klaseng FEU yung pwede nating makita? And Cyrus Torres is missing not because he's a bad shooter. He's missing because nade-depensahan siya maayos. Bakit? Walang absorb ng depensa sa loob eh. Diba? Kaya laging masikip yung labas kay Cyrus Torres. Tsaka kaya ako sinabing maganda yung ano. Hindi, ang ganda ng depensa ng Adamson kay LJ kahapon. Every time he goes into the paint, dalawa agad. Nagko-collapse talaga, no? Yeah. Ko-collapse agad. Yun nga lang, pag nata-turnover pa. Pag kick out nga lang, hindi lang din nako-convert. Lalo na nung first quarter. Like, ano yun? Na 0 ata sila. 0, ano bang score nun? Something like that. Yeah, parang 3 minutes na. 0 pa rin sila eh. Diba? First quarter. Yeah. Ang ganda lang talaga ng defense. Sa FEU, Boss Bright, you know that they don't have an interior presence. Worst thing that IFPU could do to you is make their slashers, slash to the paint. Pero wala sila yung tipong bibigay mo kay Fatty, bibigay mo kay Ona, bibigay mo kay Tempra, papapostehin mo, tapos hindi mo kaya one-on-one yun. Yeah. Diba? So, sa loob, pwedeng one-on-one lahat yun. Pwede yung nandun lang si OJ sa loob eh. Tapos, mag-help na lang sila dun eh. Tapos, focus ka sa perimeter ng FEU, which is Cyrus Torres, Jorik Bautista, and LJ. Ganon ka-predictable ang offense ng FEU kung mapabibigyan mo sila ng maayos na game plan. Not because their system is weak, but because their yung mga personnel nila, incomplete. So, alam niyo na, pag FEU kalaban nyo, huwag nyo nang problemahin yung loob. Battle of the, ano pala yan, FSA kahapon, no? Yang dalawang yan. Si Fatty tsaka malulupit ng basketball. Kahapon. Congrats nga pala. Kahapon Hindi, yung mga passes nila kay either kay Ojarikre o kaya kay Fatty kahapon, gabi, libre-libre na. Nabibitawan pa rin talaga. Ang kulit. Kaya nga parang kahapon lang natuto ng basketball yung dalawang yun. Yeah. Nga pala, boss mo? Congrats kay Eli Ramos for scoring 4 points. Congratulations Kaya si kapatid ko yan, boss. Sabi ko nga sa'yo, pinutok lang ako sa labas eh. Ramos din ako eh. Kaya congrats for scoring 4 points. Tapos dikit yung nila, playing time nila ni Montebon Even though si Montebon nag-struggle 1 out of 6. Yeah. From the 5 points lang. Pero maganda yung mga pasa niya. So I think he had a decent game. Plus they won anyway. So a win is a win. If mag-perform ka man ng 6 points lang or nagkalat ka offensively, what matter is you distributed the ball at dumepensa ka. And si Didat. Yung bata ni Swashbuckler. Eto? Kuyen? Gumawa naman, di ba? Ilan yung score niyan? 5 points. Di ba? Congrats! Congrats, tol! Kaya di na tanaping mo yan. May isa lang akong take dyan sa Adamson, Mosper. Yeah.
Okay. Nag-post kasi ko na meme, magkakatabi si Anapo, si Montebon, saka si Dwight, si Eli. Yeah. Ang main purpose ko doon, medyo clueless talaga ako sa paano nila i-distribute yung minutes sa mga rookie at mga baguhan. Diba? Kaya nilagay kong anak ng kapitbahay si Anapo. Malay ko ba, bakit hindi ko makikita ang pinapasok ko pagka yung laro, within 10 points, yung lamang. Yeah. Makikita mo lang si Anapo, kuya rin, lamang Adamson ng 20, o kaya tinatambakan sila ng 15. Alam mo yun? Pero, alam mo yun, consistent yung minutes ni Eli, kahit na hindi naman nakakashoot minsan. Diba? Tapos, yung minutes ni Montebon, unless pumutok talaga, doon lang ipapasok ng more minutes. So, hindi ko lang alam paano pamantayan nila sa mga rookies pag-distribute ng minutes. And, kaya ko lang din nabanggit, I think, di ba napag-usapan natin yung tingin kong ceiling ni Humamoy? Yeah. I think Montebon has a ceiling wherein para siyang Melesio. Si Aljun Melesio. Aljun Melesio. So, yeah. So, meron siya, yun yung tingin kong pinaka-peak na pwede niyang marating. And my problem is, kung nadyan si Joe M, tapos nadyan si Erolon, tapos may mga rookies pang dadating next season, paano mo mapo-flourish yung pick ni Montebon? Ng tipong 8 minutes, minsan 16 minutes, 18 minutes, pag minalas-malas, 8 minutes lang. Diba? Kaya tingin ko, dapat kung nakikita nila yung future ng bata, right? Ibabad na yan ngayon hanggat maaari. Bigyan ng playing time, bigyan ng ng confidence and lahat. Sino bang next to Jerome ngayon? On that team. On that team. Mga si Yero, si Cedric Manzano. Kung meron ako diyang core 5, Yero, Cedric Manzano, Kalisay, tapos Montebon, tapos OJ na yung isa, sige, Ojaric. Tapos lalagay kong rotation player sa bench, si Hanapi Muyen, yan, tawag ko, sino pa ba yun? Sa Bandal, saka si Magbuho. Sa Bandal, okay siya Kumbaga, nasa top 3 ko siya ng Adamson na top 4. But my thing is, mas mataas yun. Para sa akin lang, tingin ko mas mataas yung pwede marating nung Montebon Para silang lower version ng Kian Baklaan Humamoy Mas magaling ngayon si Baklaan. So, yun yung Joem. Pero mas promising yung Humamoy or yun yung Montebon. That's my take. Yeah. Naalala mo si si Chauka? Bal Chauka, yun. Isa pa yun. Yeah, di ba? Parang one and done nga lang. Sayang yan. Chauka. One and done. Dahil, Boss Bry, magta-time na tayo, Boss Bry. Isang pahapyaw lang sa UP atin mabilis. Huwag na natin masyadong pag-usapan. Nanalo UP dyan. Napanood naman nila yan Yeah. Alam niyo bakit ba't nanalo sila despite the fact wala si Poy Mantika at wala si Nagulangan. Alam niyo na, 'di ba? Nandiyan si Abadiano Pelisilda. Na karamihan sa UAAP fans ko kilala sila. Kung hindi niyo alam, yung dalawang yan, mas magaling pa yan sa point guard ng UST. Yung ba yung pakapyaw mo, hayop? Pakapyaw. Pero legit ang guards ng UP, and I think this is the deepest talent pool ng UP in history in terms of the guard lineup. Yan din ang sabi ni Coach Tab di ba? UP has the best guard. Sinabi niya yun? Sinabi niya yun. Yeah. Sabi niya.
Nang okay lang siya sa akin, kahit ngayon ko lang naisip. Pero props din kay Jared Brown Hindi ko alam kung bakit siya nilabas nung nung nagiinit siya na sila yung nagpapahabol. Dalawa sila ni Amos. Sabi defensive liability daw yung dalawa pero sila yung nagpapahabol so you should have like rode them like kasi sila yung mainit nun sana hindi nilabas. Ewan ko lang that's just me. So ikaw ba ano tingin mo dapat nilabas yun or ano? Kasi I think yung defensive lineup nila sa floor would be Espinosa, a combination of Espinosa and Ketevis. Pag ay papasok si Jared Brown, I think wala si Ketevis. So depende sa diskarte ni Coach Tab If you're defending UP, mas priority mo depensa doon than offense kasi may palungay Amos ka naman sa kaubasa in terms of offense. So that's what I think. Kung tingin natin tingin ni Coach Tab okay, malakas si Jared Brown offensively pero meron naman sasalo na offense natin So mas kailangan natin ng magka-clamp down doon sa mga UP players na guardia. So yun lang yung take ko dyan. Gio-Chu, shoutout sa'yo. Anong nangyayari sa'yo? Kanina? Si Gio-Chu, Fred. Parang hindi sabi ko nga sa'yo doon, sabi ni Boss Bray, inaantok pa. Malay mo sa finals yan mag-ising. Diba? Parang anong nangyayari, Brad? Yan lang. Dog show ko lang yung dila ni CJ. CJ, yung dila ko masyado mahaba. Madami na turn on dyan. Ano pa ginawa mo sa birthday mo? Pala, CJ, hindi ka tuloy nakapaglaro. CJ. Naman. Kumbaga, yung Viva Max mo dyan, medyo i-unsubscribe mo muna. Welcome back pala kay Terence Ortea. Welcome back. Nagpakita agad, no? Yeah, congrats nga pala. I mean, onti na lang yung time. So, congrats sa mga nanalo nitong weekend. Sa mga natalo, bawi kayo next time. And as well as subscribe kayo sa Dog Show. Ina nyo. Tapos continue to follow UAP Basketball 24/7. Yung mga meme natin, talagang original yan. Pinag-iisipan yan. May IQ yan. So, kung merong low IQ na mga mga memes natin or magmamarcos din. Mention nyo lang kami. Mention nyo lang kami. Tag nyo lang kami. Mention nyo lang kami. Boss Frank, may babatiin ka ba? Ako, Swashbuckler, Palay Boba, 1xBet. Ano pa ba? TJ, Leandro, UE, Migi, Pampanga, Pao, Katsyag. Yeah. Hello sa inyo. Mas kayo, bati ka ba? Hindi, nabati mo na lahat Sinabi mo na lahat So comment lang kayo sa down below kung ano yung gusto niyo pag-usapan namin next episode aside from the games na natin na ipapalabas sa Saturday and Sunday. Alright. So that's it. Any other farewell comment nyo din kasi na gusto magpa-shoutout gagawa tayong fan sign sa mga gusto magpa-shoutout next time. Okay, bye-bye. Right. See you in the next one. Peace. Next episode ulit. Boss Brian, huwag ka na mag-Viva Max record tayo next week. Bye-bye. Oh good. Yeah.